Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita mga tambay. Tungkol po rito sa mga palusot po ng presidential son na isa rin pong representative ng Ilocos Norte na nasasangkot po sa isang damukal na issue ng korupsyon. Billion po mga tambay at nagpapalusot po. At syempre po ay napakababaw po ng kanyang mga sinasabing pangunawa about dito, yung tinatawag na comprehension mga tambay. Napakahina ng pangunawa dahil nga po nagpapalusot. Ito po, pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin. Napakaganda po ng paliwanag, mga kababayan. Bata pa lang, magnanakaw na umano. Bata pa lang, talagang nasa dugo. Nasa dugo po talaga yata. Magmula sa lolo hanggang sa kaapu-apuhan umano ay dugong magnanakaw. Hindi kaya, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Tuloy tayo sa ating talakayan. Ito na po, ang statement ni Majority Leader Ferdinand A. Marcos, a.k.a. Congressman Sandro Marcos, na sinasabi ni Saldico, nagkaroon ng Insertion 56 billion daw ba? Oo. Oo. Naggalit daw 50.9 billion. Total na ito, ha? Oo. Noon daw pong 2023, 9.636 billion. Okay. Noon namang 2024, tumaas, naging 20.17 billion. At noong 2025, 21.127 billion. So sa tatlong taon, total 50.9 billion. oh. Ang problema, nagkulang ng 8 billion. Kaya naggalit yung mga kontratista. Patay sa kwento ni Kong Saldi. Humingi ng refund. Nag-advance na daw. Yan. Anong sagot ni Kong Sandro? Ang sagot ni Kong Sandro, ba't tayo maniniwala dyan? Hindi ba video? Hindi. Statement lang ito. Statement lang ito. Bakit tayo maniniwala kay Sandro, Saldi ko? Sa isang Saldi, isang Sabi Sandro. niya kasi, kahit naman sino pwedeng umupo sa harap ng isang camera, kung ikaw ay nasa abroad, at magsalita ng kasinungalingan. Ng maraming iba't ibang kasinungalingan. Ay, eto ang bago. Ha? Oo. Ang mga pinagsasalita daw ni Saldico ay katunayan na ito ay bagong Nag-commercial lang po mga tambay. Ulitin, ano yun po natin? Hintayin natin. Grabe, no? Grabe itong pamilya na ito. At sumasagot pa. kasabwat ng mga DDS. Kayo pa yun, newly crowned champion of the DDS. Kasabwat ng DDS, ha? Oo. Ano yung kabal? Ba't may kabal? Hindi ko DDS alam. kabal. Basta DDS, siguro mga grupo na... Ngayon ko lang narinig yung DDS kabal. So si Saldico daw po ay kakampi na ng DDS. At ang sabi niya, dapat ang publiko ay maunawaan, maintindihan na ang taong ito ay walang kredibilidad. At siya ay nababalot lang ng pansariling interes para ilabas ang mga video na ito para guluhin, destabilize ang gobyerno. Ayun. At hindi nung pahayag yun, no? Fantastical. Fantastical as they are false. Eto pa. Sabi pa niya. Hindi nyo ba nalalaman na kilala nyo ng mga kababayan natin na ito ang arkitekto ng kaguluhang ito? Pero tuloy-tuloy pa rin iniinsulto nitong katalinuhan natin. Bakit? Kasi sinabi niya wala siyang nakuha. Ito si sabi ko, doon sa bilyon-bilyon, wala doon siya nakuha. Oo nga. Hindi naman ako personally, Nelson, kung dumaan sa bilyon-bilyon piso, hindi naman ako maniniwalang wala kang ni 5.
Di ba? Pero Jen, ito naman ang akin dyan. Oo. Kasi dapat magaling din tayo sa, kung tawagin ay comprehension. Okay. Kung ito binabasa, reading comprehension. Okay, Pero pagkapapakinggan mo, listening comprehension. Oo, tama. Ang sinasabi ni Saldico na wala siyang kinuha, ginamit niya ito sa kauna-unahang video, di ba? Oo. Wala siyang kinuha. Ang topic doon ay yung 100 billion insertion Ayun. na may kickback na 25 billion. Yes. Na yun ay napunta lahat, Kay BBM daw. sabi niya. Oho. Doon niya ginamit yung wala akong nakuha dito. Doon sa 100 billion. Eh, kasi kanya-kanya sila ng insertion eh. Yes. Hindi naman niya insertion yun, di ba? Sa Pangulo yun. Kaya hindi talaga siya kukuha doon. Yun din ang sagot ni ni Congressman ngayon, yung sa Antipolo. Oo. Si Ronnie Puno. Ronnie Puno. Eh, Ang sabi niya, nakapagtataka naman anyo yan, na kahit 5, wala man lang napunta sa'yo. Oo. Sa kabila ng ikaw, daming aeroplano, laki ng niyaman mo. Eh, hindi ba niya kinikwento kasi kung ano yung insertion niya? Yes. Ang pinag-uusapan lang dito, insertion na pinacilitate niya Doon sa 100 billion. para sa iba. Yes. Katulad nitong insertion na ipinapasok ni Sandro Marcos. Oho. So yun din ang punto ni Sandro ngayon. Oo, bakit ganun eh? Wala kang nakuha, dami-dami mong pera, parang ganun, di ba? Yun na nga, oo. Hindi. Biglang ang dumami ang asset mo, may kang aeroplano, etc. Hindi pa naman niya binabanggit yung ibang insertion niya eh. Ang sabi pa niya dito, gusto niyang pabagsakin ang kasulukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang krimen. Oho. Ayun. At nanawagan siya sa aking mga kababayan. Oho. Si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. So si Congressman Saldico daw isang kriminal. Kriminal! Kriminal ito at umiiwas sa hustisya. Umiiwas? Hustisya? Yes. Hustisyang sigaw. Oho. Ayan po ang sagot ni Congressman Sandro Marcos. Sa ibaba, sabi niya, hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Yung nanggugulo ka lang. Oho. Pero hindi niya direct ang sinabi, wala akong insertion na ganyan. Sa kabuuan nga ng pahayag, ano? Wala siya sinabi. Nagsisinungaling ka. Pero it doesn't necessary na sinabi niya, wala akong insertion. Kasi nga naman, may listahan. Ikaw, paano kung makitang... Ayun, naglabas nga ng listahan. May listahan si Kong Saldi. Madali ma-check yan kung talaga meron ng ganong proyekto. Yun. Oho. Ay, ngayon puntahan natin ang video, Jen. Video. Sige. Yung video ni Kong Saldi. Saldi, pakita natin. Kasi yan. may nagsasabi, may na-interview daw, di umano, na isang AI expert. Ba? Ngayon kasi marami naglalabas sa expert eh. Naku, wala pa pong Di ba? AI. Ang AI expert ay yung gumawa ng ChatGPT, yun ang mga AI expert. Si Sam Altman. Yan. Pero ngayon sa atin, wala pang makapagsasabing Mga puro user lang tayo. siya nga ay user tayo. Oo. Wala makapag-claim, ha? Maliban na lang yung mga nagsimula niya. Bagong-bago po ito eh. Maaaring siguro meron kang kabatiran, pero hindi mo sabing expert ka na kagad dyan. Ano ha? Pero ipakita muna natin yung video. Sige nga. Kasi kahapon, di ba, tinignan natin yung kanyang itsura eh. Pinagkumpara natin yung naunang video at saka itong pangalawa. Marami talagang pagbabago. Medyo lumago yung kanyang bigote. Yan, dark Karoon na na konti. kanyang buhok. Medyo tumabata ba? Pero pareho ng damit. Yes. Kasi sa mga pelikula, may tinatawag na continuity, di ba? Ay, magsushooting ka ngayon. Oo naman, Tapos mamaya, itutuloy mo yung eksena. Dapat yun pa rin ang suot mo. Kasi kung nag-iba ka ng suot yan, sasabihin, ay, ano ba yan? Bakit nag-iba bigla suot mo? Hindi na yan. Yung may eksena ka, nakikipagsuntukan ka. Tapos pag talang ng camera, Iba na yung suot. Sasabihin ng audience, ano ba namang klaseng editor yan? Walang, hindi sensitive yung editor niyan. Sige. Asa na, si Saldico. Direk, pakita nga natin. Itong bago ba o luma gusto mo? Yung bago. Yung bago. Kasi yung luma na pag-usapan na ng matagal yan. Oho. Itong bago, Jen, ay maraming usap-usapan ngayon na napag-usapan na natin yung lighting, yung ilaw, mukhang, nadagdagan.
Pero may anino pa rin siya. Sabi nila walang anino. Ayan, may anino pa May rin. anino sa may baba niya. Nasa ulo Yan. niya, sa baba. So, ibig sabihin, ang ilaw niya nasa taas na. So, Oo, top view. top view ang ilaw. Light. Kasi nung nakaraan, siguro, ang ilaw niya nasa harap. Kokonte. Kaya ang anino niya nasa likod. Nasa likod, kokonte Oho. pa. Sabi ng director, palitan natin ng lighting. Ayan, no? Magkaiba yung ilaw. Ayun. At yung suklay, sinuklay talaga. Oho. Ibig sabihin, may nagsasabi siya, bakit yan hindi nagpapalit ng damit? Hindi, meron kasing, ang gusto niya kasing i-ano dito, Jen, continuous, tuloy-tuloy, di ba, yung video niya, hindi pa naman tapos. Tama, tama. Oh, hindi pa Pagka tapos. pinanood mo yan, nagbago-bago ng damit, malilito kang, ano, di ba? Aha. Malilito yung Tama po yung mga tambay. Hindi naman po kinuha lang yan ng isang kuhanan. Hindi po ba? Tinutuloy-tuloy lang po yan. Dahil nga po, iba-iba po yung pinasasabog niya. Hindi po isang record po yun. Talagang iba-iba po. Kaya pati yung angle, pati yung ilaw, yung lightning, naiiba po yun. Hindi po ba? Parang si Kamanong lang. Di ba? Iba-iba po ang nagiging itsura ni Kamanong. Iba-iba po ang background. Hindi po ba? At iba-iba po ang ilaw, ang background light ni Kamanong. Naiiba po. Ganon din po kay Saldico. Kaya yung sinasabi naman po AI na yon, hindi naman po nila napatunayan AI yun dahil may mga anino. Di ba? May mga anino. Ibang klase. At nakita po natin kung paano po pasinungalingan ni Sandro Marcos itong si Saldico. Pero hindi naman niya po masabi na wala siyang insertion. May mga resibo po May mga dokumentong hawak si Saldico Hindi ba? Kaya dito po sa Presidential Sun, mga tambay, na talagang binabasag po at sinisiraan po ang kredibilidad ni Saldico na sinasabi isang kriminal na daw po. Samantalang pare-parehas po silang nakinabang. Katulad po niya, napakalaki po ng insertion niya. 50 plus billion. Madali naman po ma-fact check yan. Pumunta lang po tayo sa Ilocos Norte. I think po siya, nasa 1st District po siya ng Ilocos. Di tingnan natin yung mga proyekto ni Sandro kung tutugma rin sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga insertion. Nagamit niya ba ito sa mga distrito niya? Grabe, no? Distrito pa lang niya, meron na siya nakukuhang 50 billion sa mga sinasabing mga programa niya. Samantalang ang ibang probinsya, ang ibang distrito ng probinsya, halos wala sila ibigay. Samantalang siya, meron na siya halos 50 billion. Nagamit po ba ng tama? Hanggang ngayon, walang nag-iimbestiga sa Ilocos Meron na po ba nag-imbestiga na ICI? Meron na po ba? Nagpunta na po ba ang ICI doon? Sa Ilocos? Hindi nga nagpupunta ng Tacloban ng Leyte. Hindi nga rin nagpupunta ng Bicol yata Hindi po ba? Buti pa nga napunta ng Mindanao, ilang beses napunta sa Davao City yung ICI. Di ba? Paano yung punta nila ron? Samantalang doon sa probinsya ng Pangulo, sa probinsya ng Congressman na si Sandro Marcos, na sinasabing sinungaling at talagang nagpapabagsak lang ng gobyerno si Saldico, pero hindi naman niya maipaliwanag, mga kabayan, kung talaga ba siya ay hindi kumolekta ng bilyong-bilyong piso. Hindi niya pumapaliwanag Dadaanin ka lang po sa statement. Ganito po katitindi itong pamilya na ito. Bata pa lang, mga kabayan, bata pa lang, sakim na umano. Sobrang gahama na, bata pa lang, sobrang gahama na umano sa pera ng taong bayan. Huwag kang mag-alala, Sandro. Huwag kang mag-alala. Ngayon kasi na itatago mo pa dahil nasa kapangyarihan pa kayo. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, ma-fact check ka, mapupuntahan ka ng investigasyon. May fact check na mangyayari sa mga proyekto mo. Mabubuksan din ang libro mo. At makikita rin ng taong bayan ang mga proyektong ginawa mo sa distrito mo. Ito ba'y maayos? Wala kang nga maipakita Di ba? Hindi katulad ng Davao City, nagpapakita ng resibo. At nakikita ng mga taga Davao yung kanilang mga proyekto, lalong-lalo flood control nila ron. Di ba? Pinuntahan nga ng ICI dun Di ba? Yung mga flood control nila ron, may mga net pa para may protection do sa mga lupa kung guguhuman yon. Di ba?
at matitibay. Kung tutuusin nga, dapat nga sira na yun yung flood control sa Mindanao dahil nilindol po Di ba? Intensity 7. Di ba? 7 yung naging lindol doon, 7 something. Yung lindol sa Davao. Di ba? Kung yun marupok, yung mga flood control, mga proyekto sa Davao City, nagkrak-krak na po yun dahil doon sa lakas ng lindol. Di ba? Pero kaya nga pinuntahan nila yun dahil naghahanap ng maraming sira. Dahil nga lumindol. Saka ngayon nila ikakabit, mahinang klase yung flood control ng Davao City. Dahil nga sa lindol. Ano po nangyari? Olats. Kahit po nilindol ang Davao City, hindi pa rin nasira yung mga proyekto ng gobyerno doon. Samantalang sa Ilocos Norte, hanggang ngayon, wala po tayong makita ng mga proyekto ng Ilocos Norte na maipagmamalaki po ni Sandro na kasintibay po ng mga proyekto sa Davao City. Samantalang siya po ay nakahawak ng hindi bababa sa 50 billion. Nakahawak siya. Tapos ngayon kung ano-ano pong mga salita at dadaanin ka sa mga palusot, kung hindi ka marunong umunawa doon sa mga statement niya, kung hindi mo kayang unawain, maniniwala ka na talagang si Saldico ang pinakamasamang tao na po sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya na po ang magiging pinaka-head ng korupsyon sa bansa. Hindi na po sila kasama. Pagka si Sandro Marcos po paniniwalaan natin. Hindi po ba? Yung kanya statement. Pero kailangan po, magpakita ka. Hindi lang statement ang kailangan mo ilabas. Ebidensya! Ganyan. Hinahanapan nyo na ebidensya yung iba Katulad ng Davao City, hinahanapan nyo ng proof na talaga bang yung pera, yung pondo ng bayan ay nagamit mo sa proyekto. Kaya nga pinupuntahan nyo Dapat ganyan din ang mangyari sa Isandro. Kailangan yung 50 billion na nahawakan mo ay makita ng taong bayan nasaan yung mga proyekto na yan. Napunta ba yan sa pulburon? O napunta yan sa mga party-party? O napunta ba yan sa ibang bansa na nakadeposito na umano? Nagtatanong na po si Kamanong. Kaya huwag ka na magpalusot. Puro ka palusot at puro paninira mo kay Saldico. Magpakita ka ng ebidensya, Sandro Marcos. Ipakita mo ang proyekto mo. Kung saan napunta yung 50 billion na insertion mo. Ipakita mo. Matitibay ba yan? Tama ba yan? At ano-ano mga programa mo. Pakita ka ng resibo. Kamukha ng ginawa ni Pulong, may resibo. Dokumentado yung kanyang mga proyekto. Di ba pinakita yon? Kaya nga hirap na hirap nila imbestigahan ng ICI ang Davao City. Kasi dokumentado, may mga resibo pa. Si Sandro, ganyan din po ang hanapin, mga kabayan. Pagka po ang Duterte na po nakabalik sa Malacanang, tsak po, ganyan po ang hahanapin ng presidente na si BP Sara pag siya na po presidente. Kung ano po ang ginagawa nila sa Mindanao, katulad po ng mga proyekto nila, dokumentado, may mga resibo, at pinakita ni Pulong, ganyan din po hahanapin sa kanila. Nasaan ang mga dokumentado, resibo ng inyong mga proyekto, at ito ba'y magtutugma? Nasa standard ba ang trabaho nyo? May quality ba ang proyekto nyo? Karsada, tulay, flood control, at kung ano-ano pa? Pati ilaw sa kalsada? Di po ba? Yung lightning light, kung ano tawag dyan? Hindi po ba? Lahat ay masisilip yan, Sandro. Huwag kang mag-alala. Maiksi lang naman ang panahon. Mabilis lang ang panahon. Baka hindi mo mamalayan. Isang araw, hindi na kayo nasa kapangyarihan, di ba? At huwag mo sasabihin si Saldico ay DDS. DDS. Meron bang DDS? Meron bang DDS na ganyan katalamak magnakaw? Sige nga. Sige nga. Ganyan ba? Meron bang ganyan na sinasabing mga supporters ng mga Duterte na magnanakaw? Sobrang magnakaw, grabe magnakaw. Nakatulad din ni Saldico. Nakagrupo nyo dati at proud na proud pa kayong magkakasama. Hindi ba? Unbelievable. Huwag kang mag-alala, Sandro. Pati yung ginawa niyong impeachment sa Vice President, lalabas po yan. Kung magkano ang natanggap niyo pang mga extra insertion dyan. Hindi po ba?
at gaano kalalaki ang mga ayuda na nahawakan nyo noong panahon ng kampanya. Hindi ba, Sandro? Lalabas lahat yan. Di ba? Kasi po, ang magnanakaw, talagang magnanakaw na yan. Hindi na po mawawala sa dugo nila yan umano. Hindi po ba? Dahil nga po, kung ano ang ugat ay siyang puno. Kung ano ang puno, siyang ugat. At kung ano ang puno, siya ring bunga. Hindi po ba? Ugat, puno, bunga. Ganun po yun. Kaya magmula sa lolo hanggang sa apo umano ay puro magnanakaw na yata, mga kababayan. Kaya po ang naghihirap at nagsasakripisyo, tayo po may hirap. Dahil nakita naman po natin, pati po ang ina ay nagiging reyna na po. Reyna na po, mga tambay. Reyna na. Saan? Grabe na po ang nanay. Kontrolado po nila ang ekonomiya, ang ating mga pagkain, lahat na po kontrolado nila. Mga kabayan, pati po ang merkado kontrolado na nila. Ibang klase pong pamilya meron ang pamilyang ito. Grabe po. Talagang dinaan po tayo sa matinding korupsyon itong pamilya nito. Ibang klase. Kaya nga kompleto na itong mga ito no? Kompleto na. Magnanakaw umano. Gumagamit pa ng pulburon. Ibang klase. Tapos, isa pa silang mga matatakaw sa komisyon. Matatakaw sa insertion. Umano. At syempre, nahandyan pa yung mga importer queen. Unbelievable. Lahat po, hinawakan na po nila itong pamilya na ito. Unbelievable, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang mga palusot ni Sandro Marcos ayon po rito sa nagbabalita, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga sa mga subscribers po natin. Thank you po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you rin po. Ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po, paalam po muna, mga tambay. Update po tayo. Ingat po. Bye-bye.